Hello guys, good morning! So another day, another farm lot na naman tayo for today. So for today's video, narito po tayo ngayon sa Lopez, Quezon, kung saan maglalocate tayo ng isang property na may sukat na 3 hectares. And then ito po ay halos dikit po ng pinaka national road po. So konting-konti lang yung pinaka magiging right of way natin. Ayan, sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na paglabas mo, meron ka na agad masasakyan na mga sasakyan patungo dun sa pinaka bayan, and then hindi ka mahihirapang mag-travel. So, panoorin itong video na to, for sure magugustuhan niyo po ito. Ano pang hinihintay natin? Excited na akong ikutin si 3 hectares. So, let's go! And so ikutin natin si 3 hectares. So dito pa lang sa may pinakabungad, napansin ko na si property. Bali parang wala siyang ganong tanim, kundi mga ilan-ilang niyog na lang, and then maraming hardwood. Pero may mga bagong nakatanim na ganito kababa pang niyog. Pero mga ilan piraso na lang po siya. And then marami rin po tayong puno ng saging, pero ang mas marami rito is hardwood. Ito pong si property ay dati nang na-clearing. So yan, ikot pa rin tayo. So si property po ay may kabuuang sukat na 6 hectares and 500 square meter, pero ito po ay hinati na sa dalawa para po dun sa mga magmamana po. Bali po si owner po ay patay na, and then yung 4 na anak na lang ang nagbebenta. So nag-decide po sila na hatiin po sa gitna yung pinaka property. So nagkaroon po ito ng paghati na 3 hectares and 250 square meter. So yung kabilang 3 hectares and then 250 square meter is nabenta na. So ito na lang pong binebenta, itong pinaka kalahati po niya. And then bali 3 hectares na lang po ang binebenta, kasi yung 250 square meter naman po ay bali nakadonate na po dun sa may pinaka health center. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan nakatayo yung pinaka health center natin. Asukal! Asukalan na! Ikot pa rin tayo kay property. Bali dito sa may part na pinakalikod, ayan, medyo may kasukalan na talaga siya. So sabi po ni seller, hindi na lang nila talaga masyadong naaasikaso si property, kaya binebenta na lang nila. Sakop pa po yung mga niyugan na yan. And then si property po ay nasa 300 ka puno ng niyug pa yung pinaka nilalaman niya. So medyo konti na lang po. And then yung iba nga po medyo may kataasan na. Ayan, sakop pa po yung mga may damo na yan. Hanggang dun pa po yan sa may pinakadulo. Si property naman ay walang nasasakupan na mataas na part o yung mga parang upland. So ito po ay slope lang, napaka-gradual naman, pero parang medyo mataas siyang tingnan kasi sa mga damo lang po yun. Pero yung pinakatayo ng lupa is napakaganda naman po. Hindi lang natin masyadong ma-appreciate yung pinaka kalupaan niya kasi masyadong madamo. Pero once na malinis to, napakaganda po ni property. So tayo po ay nasa 14 kilometers para makarating po tayo ng pinaka-town proper. At kung tayo naman po ay magta-travel from Manila, tayo po ay magko-consume ng nasa 7 hours para makarating po tayo dito mismo sa may pinaka-area natin. Sobrang damo talaga. Halos wala na tayong matanaw. So expect natin hindi na tayo makakapasok dyan sa part na yan Talagang hindi nakakayanin ng powers ni Olive yan. Medyo jungle yung ibang part Ayan, katulad po niyan, mga puno na tinutubuan ng damo. Ayan po. So talagang linisin po talaga si property. Po. Hindi rin natin mapuntahan yung pinakasapa niya kasi nandun siya sa may pinakadulo.
So parang delikado para sa akin pumunta doon. And then kagandahan kay property, hindi ka na magpapasukat. Kagaya na nasabi ko kanina, ito po ay nasukat na kasi hinati nga po ito sa may pinakagitna. So libre na po yung pasukat natin. Si property po ay pwedeng pag-alagaan ng mga hayop. Yan. And then at the same time, dahil malapit po tayo sa may pinaka national road, pwede rin po tayo magtayo ng bahay po dito. Maganda po kasi siya, may overlooking tayong konti. Hindi man ganun kaganda yung overlooking, pero ayan, tanaw na tanaw naman natin yung ibang part ng mga farm lot po dito sa may pinaka kinatatayuan ko po. Ano po? So si property po ay TCT title, and then ulitin ko lang po, patay na po si owner. Bali ang nagbebenta na lang po ay yung 4 na magkakapatid. Medyo may kasukalan talaga. Gustuhin ko man pumasok dun sa ibang part, talagang ay hindi pa pwede. So medyo malaking linisin itong si property po. Ano po? Ito kasama itong masukal na to. Parang wala akong nakita kundi sukal ah. May overlooking dito. So yan, nandito tayo sa may pinaka gitna ni property. Ano po? So ganun pa rin, masukal pa rin. Wala rin siyang masyadong halos tanim. Pero kagandahan, ulitin ko lang, yung pinakatayo ng lupa, okay naman po siya. Hindi ka naman hihingalin mag-ikot kay property po. Ano po? Mamaya po paglabas natin, papakita ko sa inyo yung pinaka-dinonate ni seller na 250 square meter para po dun sa may pinaka-health center. So explain ko lang po, bali itong si property ay dating nakadikit po sa may pinaka-national road. Pero dahil si seller po ay nag-donate nga po ng pinaka-health center kung saan dun po katabi ng pinaka-national road. So nawalan po siya ng frontage. Bali, ang mangyayari na lang po, hindi po nagkaroon ng frontage ngayon si 3 hectares, pero meron po tayong sure na dadaanan para makapasok po ang ating sasakyan dahil yung pong katabi nila sa may pinakadulo is pag-aari din po nila. So doon po tayo kukuha ng daan po. Ano po? So wala po tayong i-worry kahit hindi po tayo magkaroon ng frontage sa may pinaka national road, tayo naman po ay merong daan papunta or papasok po rito kay property. So wala po tayong i-worry about dun sa ating mga car kung sakali pong ipapasok po natin sa may pinakaloob po ng ating 3 hectares. Mamaya papakita ko naman sa inyo yan and then i-explain ko naman po yan paglabas po natin. Talagang wow, as in masukal talaga. Pero kagandahan ng sukal niya, hindi yung damo ang nagpapasukal kay property. Bali ang pinakasukal niya ay yung mga hardwood na pwede naman po nating ulingin or ipangbakod. So kagaya ng mga binabanggit ko po dun sa mga vlog ko, hindi po natin kailangan gumastos para po malinis po si property. Ito naman po ay pwede po nating iupa, pero yung pinakakahoy is yun po ang ibabayad natin po sa mga maglilinis po ng ating property.
So yan, lakad pa rin tayo. Kanina nakausap po namin si seller. Bali, sabi po niya, sa ibibigay niyang pricing dito sa binibenta po niyang lupa or farm lot, ay wala na po siyang sasagutin. Ano po? So magneneto siya. Maliban po dun sa may pinaka state tax, yung patay po nila kung saan yung pong nakapangalan is yung magulang po nila, yun lang po ang sasagutin niya. Pero the rest, lahat po yun ay sasagutin po ng ating buyer. So medyo nag-drop na po siya ng price. Dati po kasi ay medyo mahal to binibenta kasi napakalapit po sa National Road, pero ngayon po ay nagbaba na po sila. Eh, lapit tayo dito sa may pinaka-overlooking. Ganda. Ganda na. Ayun, may mga maisa na yon, hindi na yung sakop. Bali, itong hawan lang na to. Ganda, no? Yan na yan eh. Wala yan. Unti-unti na tayo lalabas ng pinaka-property. Bali, punta na tayo dun sa may pinaka-National Road. Daming pork bearing dito. Kung meron man po akong hindi nabanggit about this property sa aking vlog, meron po kaming description sa baba. So, click na lang po natin yan. Ayan, bali na dito tayo sa may pinakamalapit na sa Barangay Road. So, kagaya ng nasabi ko kanina, tayo po ay hindi na dumikit sa pinakakalsada kasi nga po ay nag-donate po ng 250 square meter ang ating seller sa pinaka health center po. Pero pakita ko lang po sa inyo, bali ito po yung National Road natin, and then ito pong part na to, ito po yung binebenta po nila seller. And then itong part na to, ito po yung pag-aari din po ng kanilang magkakapatid. So, dito po tayo kukuha ng right of way. Malit na malit lang po para po makapasok po tayo kay property. Ayan. So wala po tayong i-worry sa right of way. Napaka-iksi po, siguro mga nasa 20 meters or wala pa. O yan, nalito tayo sa may pinaka-National Road, and then pakita ko na po sa inyo yung sinasabi ko po sa inyong 250 square meter na dinonate po ni seller para po magkaroon po ng health center po. So ito po yung health center natin, and then dito po nag-start, nag-cut po sila hanggang dito. So sila po yung nagkaroon ng frontage, and then sa likod po niyan is property na po. So napaka-iksi naman po, mga 15 steps, parang ganun po. So ito yung pinaka National Road natin papuntang Lopez, and then ito yung pinaka diretso naman natin papuntang Buena Vista. So yan, sa mga nagkakagusto ng property na malapit po sa National Road, yan, i-avail niya itong property na to for sure. Napakagandang investment po nito. Po? So wala tayong dadaan ng Barangay Road. So it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty, and then always po, thank you for watching.